para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages. Natatawa lang ako. Guys, si Yusek Claire kasi, bago siya maging Yusek, litigator po talaga siya, no? Kumbaga nagpa-practice siya talaga ng abogasya. 'Di ba may pinakulong pa siyang mga pulis, 'di ba? Tapos ano yung kaso po niyan? Libel. Magkano ang damages? 110 million? Ano? Parang ginaya yung 110 million nung kay Razon, no? Ewan ko ba, parang parang sa tingin ko si Yusek Claire Castro tumatawa-tawa. Kasi 'di ba, ito yung field niya, eh, 'di ba? Yung kasuhan, field niya 'yan, eh, 'di ba? Kumbaga jungle niya 'yan, tapos tingin mo matatakot sa'yo? 'Di ba? Malabo pa sa 'di ba? Malabo pa sa sabaw ng lugaw. Sige, pakinggan pa natin, bigyan pa natin 'to ng tingnan natin yung reaksyon ng mukha niya, yung ma-o-observe niyo talaga siya, predictable na para sa'kin, predictable na si Leviste. Plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang Ano bang fake news sinabi ni Yusek Claire? Linawin mo kasi. Ano ba? Ano bang fake news doon? Linawin mo kasi, may mga interview ka na ikaw mismo nagsabi, may binenta ka, eh. Ay, nag-divest, 'yun pala yata yung tamang word mo, no? 'Di ba? Kahit kami nalilito, eh. Baka sampahan mo rin kami, Ang gulo-gulo mo magpaliwanag tapos sisisihin mo kami 'pag kami nagkamali ng intindi. Sige, pakinggan pa natin. administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating tayo po Ba't ganun? sa tulong po ni Attorney Topacio kay Claire Castro for libel on her libelous statements Hello? tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro,
110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. Ano na lang, abunuhan ko na. Ano? Abunuhan ko na. Tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Sasayang ka lang ng oras din. Wala naman palang kulong yan. Joke lang ha. Baka maniwala ka. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na Yan, yari kayo. Yari tayo dito. Hindi po kami nagpapakalat ng fake news ha. Nalilito lang kami sa mga pinagsasabi niyo po. Oh, tingnan natin. nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin. Baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin at Hindi daw sa kanya yung kontrata. Okay. Sige, tingnan natin. gabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Haba pala nito. Di ba? Yun nga eh. Tutulungan nga po tayo, nagtutulungan. Sumaside ka lang dyan eh. Dyan lang eh, isang side ka lang eh. Di ba? Oh, ilabas mo. Kung meron ka, yung 51 billion. Oh, nasa Cabral Files yun. 51 billion sa Davao. Oh, ba't di mo nilalabas? Mamimili ka lang ng mga ilalabas mo eh. Mali-mali pa eh. Yung kay Terry Redon, di pa naman pala siya congressman nun. Gusto mo siyang pababain ngayon sa pwesto. Di ba? Parang nag-aakusa ka, mali na. Mali na nga, gusto mo pang pababain yung tao sa pwesto. Ayan, sabi ni May Kasigura, no, si Atty. Topacio ang abogado niya. Ayos! Panalo na tayo! Grabe, no? Talo na sa kaso, bobo ang abogado, sabi ni Tommy. Hello, Tommy. Shout out. Ayun pa lang eh. Di ba? Libel, cyber libel. Doon pa lang eh. Hindi naman ikaw ang mamimili eh. 'Di ba kung ano yung circumstance kung napanood mo online di cyber libel. Hindi ko talaga alam kung may kapupuntahan tong kinaso ni ano Pero nag-iisip na daw sila ngayon 'Di ba kanina binanggit titignan kung magsasampa rin ng cyber libel. Ano ba talaga yung fake news? Sige nga ipaliwanag mo, attorney Leandro Leviste, meron ka bang paliwanag dyan? Pwede na po. Talkback. Talkback na daw sabi ng Gen Alpha eh. Okay, Congressman, Gary Pacifico po sa 102.3 FM, ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag... Dapat daw purihin siya, yung pala, no? Dapat daw purihin siya, sabi, no?
tawag dyan, narcissistic ba? Kulang sa papuri kaya dapat daw purihin siya. You're the best! Good job! Dapat gano'n? Grabe tong batang to. You're the man! Sige pa! Sige pa, more kontrata pa at wag ka pong magdi-deliver ng serbisyo sa bayan. Nangako ka ng 12,000 megawatts o yung kumpanya mo nangako ng 12,000 megawatts pero hindi mo sinupply? Good job! Good job po, magkaka-penalty ka ng 24 billion. Good job! Grabe ka naman, boss. Boss. Si ano yan? Si Jingo yan. Purihin, baka. Jingo yun eh. Tingnan mo eh. Ayan, ito tama to, di ba? Kaso, hindi naman siya kapuri-puri. Kasi yung mga pasabog niya ay mali-mali. Diba? Attorney. Leviste, di ba, Leandro? Kung, gumising ka sa katotohanan. Gumising po kayo. Gumising po kayo. Hindi po ito fairy tale. Nagdadram na kami. Ano nga akala mo sa akin? Stuffed toy? Grabe, no? Mga ganong linya, no? Drama, no? Dapat purihin niya naman. Ano? Kontrabida agad yung dating mo, eh, no? Grabe ka naman. Panoorin natin, baka may magtanong dito. Ng mga issue laban sa iyo. Sa palagay mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hinggil doon sa mga expose, doon sa mga Cabral files, like Cabral files? Subukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako, ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lamang sa totoong issue. Shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman po sagot para sa kaalaman ng publiko. Merong tinanong eh. Ito. Naniniwala sa kanya. Kung release nag-release na po ng UCC si Yusek Claire Castro and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he has already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At Naghang siya. Hindi niya ma-confirm o deny, no? Oo nga po, sinabi ko na divested na ako. Pero hindi ko dapat gano'n, di ba? Kaya ang next na tanong mo dun kung ako yung reporter kung ano ang tanong dun. Ano po ba pinagkaiba na nag-divest ka sa magkaibang level po ba ng damage yon sa iyong reputasyon, di umano? Siguro magigimbal siya no? Hindi nang tanong doon Kapag nagbenta po ba ng kumpanya, saka nagbenta ng prangkisa ng kumpanya, magkaibang level po ba ng damage yun ng reputasyon? Ito po kasi wala po tong damage, no? Wala pong damage. Ito po kasi may damage po to. Yun ang kailangan mong ipatunayan, Congressman Leandro Leviste, kung nanonood ka, no? Kasi inaamin mo na nagbenta ka ng kumpanya. Pero ang sinasabi mo, dapat managot si Yusek Claire Castro kasi
sinabi niya na nagbenta ka ng prangkisa ng kumpanya, which is wala naman, sabi mo. Sabi mo lang rin. Eh, ang gulo. Di ba? Yun pala ang gulo na eh. Di ba? Di ba? Pag ikaw yung judge eh, ano bang pinagkaiba nun? Di ba? Basta, ang alam po natin, nakaka-damage ng reputasyon nyo, eh, kukuha kayo ng kakabig kayo sa gobyerno o kaya, 'di ba? Nangangako kayo na ipoproduce niyo 'to tapos hindi niyo pala na-supply, 'di ba? Yun ang paliwanag niyo kung kumpanya niyo ba talaga 'yon. Sabi niyo kasi meron kayong Solar Philippines. Ngayon yung Solar Philippines, meron pang isa na SPNEC. SPNEC naman, meron pang solar para sa bayan, meron pang ganun.